Napakamalas ng mga Pilipino sa panahon ngayon. Bakit nga ba nasabi nating malas itong mga Pilipino? Kasi nga po itong mga politiko na dapat na inaasahan natin ay mga mahihinang nilalang. Maliban sa pagiging mahinang nilalang na nila, maliban sa pagiging bobo nila at mga tanga, mga bangag pa. Sige, tingnan nyo. Hindi lang yan. Ito pa ang matindi. Mga mahihinang nilalang na nga, mga kawatan pa. See? Grabe. Nagkaipon-ipon na sa administration ito, yung bang tipong itsura tao, yung ibig sabihin nagkatawang tao lang para masabi lang tao, pero mga demonyo ang nasa likod dito mga animal na ito. Kaya napakamalas ng ating mga kapwa Pilipino sa panahon ngayon. Isa pa, yung mga nandyan sa Kongreso, diyan na rin, isama na natin dyan yung Senado. Wala ka man lang makita maganda-gandang itsura dyan. Mapalalaki at mapababae, wala ka man lang makita maganda. Kung mayroon ka man makitang maganda dyan, kung mayroon ka man makita dyan, katawang elepante na nakasuot ng Pilipinyana. Diba? Mayroon din dyan, mahilig magsuot ng Pilipinyana, mukhang daga naman. Ano ba yan? Tingnan mo itong mga kwan na ito. Yung mga kwan dyan, lalo na itong quadcom na ito. Napakahihinang nila lang. Actually, mamaya po ay mayroon na po akong ipapanood sa inyo. At nagwala na po si President Duterte. Ipinakita na po niya yung mga papel. Yung nakatibayan na yung mga kinukuha nitong mga quadcom na ito ay mga kwan. Mga criminal din. Kagaya ni Asierto na yan. Sapin-sapin pala ang kaso ng animal na yan. See? At katunayan, yan ay tinanggal ng ombudsman yan. Sapin-sapin ang kaso ng hayop na yan. Nag-smuggling ng panyan. Mga baril yan. Okay lang sana kung in-smuggling niyang baril ay mapupunta diyan sa sarili niya or sa kapwa niya polis. Hindi in-smuggling niya para ibinta sa mga NPA. So lahat ng in-smuggling niya na yon ay napunta lahat sa mga NPA. Tingnan niyo. Kaya nga sinasabi po rito ni President Duterte, bakit buhay pa yung Asierto na yan at nakakapagtestigo pa dyan sa quadcom na yan, yan pang kinukuha ng quadcom na yan, na talaga na mga kriminal. Sabagay wala naman silang kinuhang testigo diyan kundi kriminal eh. Tingnan mo nga yung si Kerwin Espinosa. Maliwanag na kanyan na Shabu yan. Pati yan dilima na yan mga kinukuha nito mga congressman diyan na quadcom na yan. Yan ang mga resource person nila. Mga tarantado talaga, mga bubo. Kaya bago ko po ipapanood sa inyo yung video ni President Duterte na nilabas na niya yung mga katibayan na itong mga resource person nila dyan ay may mga kaso. Hindi pa po kasi ako kontento dito sa mga animal. Mamaya-maya po yan, huwag po kayo umalis. Mamaya ipapanood ko po sa inyo. Talagang ang nasa itsura kasi nila. Tingnan mo yung ano kaya ang pakiramdam nitong si Abante? Sir, pastor, kagalang-galang na demonyo. Ano kaya ang pakiramdam mo pag ikaw ay nakasakay doon sa iyong kanam? Mali pala yung pagkakasabi ko kahapon na 3 million, 5 million po pala yung kanam na yun. Yung pong bang parang pang bundok na sasakyan na 4 ang gulong na parang kwan. UTV. Yun. Utility terrain vehicle. Ano yun? Yan po yan. 5 million pala yun. Ano kaya sir yung pakiramdam mo? Pag ikaw ay nakasakay doon sa UTV mo,
at saka doon sa bulletproof na sasakyan mo na 18 million ang halaga at saka yun doon sa Mercedes-Benz mo, ano kaya ang pakiramdam mo habang nakasakay ka, hindi ba sumasagi sa isipan mo na napakarami nating mga kababayan ang walang masaing tapos ikaw nagpapakasasa ka sa mga ganyang sasakyan na alam naman namin yan, hindi mo maikakaila yan na yan ay pira ng bayan yan, pira ng taong bayan yan. Anong pakiramdam mo, sir? Ikaw naman itong sino ba yung congressman dyan sa Bicol na parang mukhang kohol na yan, na bumili ng private plane at saka helicopter. Sir, hindi ko, nalilimutan ko pagkakasi mga pagkakasi pangit, yung mga mukhang kohol, nalilimutan ko ang pangalan. Kaya tawagin natin mukhang kohol itong congressman na ito bumili ng helicopter saka private plane. Ano kaya ang pakiramdam mo habang nakasakay ka niya sa private plane at helicopter mo na hanggang ngayon napakaraming lubog sa baha dito sa iyong mga kababayan dyan sa Bicol? Sir, putang ina mo. Anong pakiramdam mo, sir? Hindi ka padaanan ng kulirang animal ka. Ikaw Paduano, anong pakiramdam mo pagka nakasuot sa iyo yung Rolex mo? Na habang ang dami-dami nating mga kababayan na nagugutuman, dahil lang sinuhulan kayo nitong tambalos-los na ito, sisirain nyo na lahat ang dapat nyo sirain, kahit wala kayong dapat sirain, sinisira nyo. Kagaya na lang yung pagpapalabas ninyo ng mga witness dyan. Mabuti na lang mayroong isang kernel na pumalag dyan sa kagustuhan ninyo. Ay ang asyerto na yan na nandyan daldal, ay mukhang kwan yan. Tingnan yung bibig. Para bang mukhang hito. Yung kanya asyerto, nakikita nyo sa hearing niya na asyerto. Sapin pala ang kaso ng animal na tinanggal pala ng ombudsman niya, ng pulisyang hayop na yan. Mamaya po, at makikita po ninyo yung video na ipapanood ko sa inyo na sinasabi po ng President Duterte. At yan po, ay, kwan po yan, dokumentado po yan. Tapos itong mga quadcom na ito, lalo itong Fernandez na ito, ikaw Fernandez, ano kaya kung lasin ko yung itlog mo, ipalunok ko sa iyo? Para magtanda ka, sir. Kasi masyado ka madaldal. Siguro kailangan ng laslasin yung itlog mo, palunok ko sa iyo. Ganon ito sa Paduano pag nakita ko nga ito. Kayan ko ang mata nito para hindi na nang kukanyan, nang lilisik ang mata pagka mayroong iniimbestigahan kayo dyan. Itong ako na ito, Abante na ito, pastor itong animal na ito, no? Kung sino man po yung, ano man po yung ako na ito, paniniwala, yung pong mga membro nito, at kung ito po ay active pa rin pastor na ito, kawawa. Kung kayo ay membro nitong si Abante na ito, umalis na po kayo dyan, masusunog po ang kaluluwa ninyo. Maniwala po kayo sa akin. Demonyo po yan. Paano ko nasabing demonyo? Kausapin niyo po siya. Patutunayan ko po sa inyo na yan ay demonyo. Kausapin niyo po. Hindi po ako magsasalita rito kung hindi ko kayang patunayan na demonyo yan. Kaya po yung pagkayan po ay nangangaral na dyan bilang pastor ninyo, abay, sakalin nyo na po yan. Demonyo po yan. Maniwala kayo sa akin. Umalis na kayo dyan, bago pa lang masunog yung mga kaluluwa ninyo. May basihan ba ako dito sa pag sinasabi kong demonyo yan? Yes. Kitang-kita ko na po, pero kung gusto nyo patunayan ko sa inyo na demonyo yan, kausapin niyo po siya. Ganito lang po ang challenge ko. Di ba ang laki-laki ng kwan, ang laki-laki ng cross niyan lagi? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin ay nagkukunwari lang po yan. Nagkukunwari na, kunwari ay hindi siya demonyo kaya naglalagay ng cross. Pero ito ang challenge ko at kausapin niyo yan.
ilagay niya diyan sa noo niya, yung cross na yan. At nandyan ako. Isang roller din ang agwat namin. Hindi ko siya hawakan. Ituturo ko lang yung sentido niya, yung kung saan yung cross na nilagay niya diyan. Ituturo ko lang po yan. In 10 seconds lang din po yan. Ha? Parang kala mo binarina yung cross niya tagos doon sa ulo niya. Pati yung ulo niya mabubutas. Sige nga po, kausapin nyo. Kung gusto niyang tanggapin tong challenge ko. At siyempre dito, lagi yung sinasabi ko, may postahan dito. Kayang-kaya ko pong barinahin ang ulo niyan na hindi ko hinahawakan. Basta mayroon po kami isang roller ang pagitan. Para lang po may pakita ko yung pagiging demonyo yan. Kasi ito pong hintuturo ko. Pag ikaw ay makadiyos, hindi po tatalab yan. Hindi po tatalab ito. Pero, kung ikaw ay demonyo, pag itinutok ko itong hintuturo ko sa iyo, isang roller ang pagitan natin, kayang-kaya niyang butasin ang ulo mo kung ikaw ay demonyo. Hindi ko hahawakan, hindi ko didikit itong hintuturo ko. Itututok ko lang sa sentido niya. At makikita niya, butas ang ulo niyan. Sige nga po, kausapin niyo at tanggapin niya itong challenge ko. Lahat po yan ng mga ninakaw niya, yung kinulimbat niya mga pira sa gobyerno, itaya niya sa akin. Ipagpalagay na natin ang kayamanan niyan ay sabihin na natin may 5 bilyon ang kayamanan niyan. Ipusta na niya, dudublihin ko. Siyempre, bibigyan natin ng presyo lahat ng ilalatag niya dyan. Kagaya nung Kanaan niya, ilatag niya. Total, hindi na pira pinag-uusapan dito. Gamit na. Yung Kanaan niya, 5,000. Kukompute din po natin lahat yan. Yung Mercedes-Benz niya, sabihin na natin, 5 milyon pala. Yung Mercedes-Benz niya, sabihin natin 5 milyon or 7 milyon. Yung bulletproof niya, 18 milyon yun. Yung bahay niya, ano bang bahay niya? Hayop na yan. Baka mansyon na rin ang bahay nitong hayop na ito. Ipusta na niya. Patutunayan ko sa inyo ng mga membro kung sino man yung sumasamba rito pagka ito ay papastor. Diyan ko po mapapatunayan sa inyo na demonyo yan. Demonyo yan. Uulitin ko lang po ang challenge, maliwanag naman siguro. Hindi ko ilalapat itong hintuturo ko. Ang agwat lang namin isang roller. Once na itinutok ko, matagal na po yung 10 segundo, butas po ang ulo niyan. Sabihin niyo na po sa kanya para magkaalaman tayo rito. Isa pa itong na ito. Karaidor. Itong tambalos-los na ito at saka yung si na yan, mukhang kuhol na yan na bumili ng na yan. Si ko na yan. Ko pala yan, ko. Aywan ko si Busaldi ko ba yan? Kaya pala ganyan ang mukha niyan. Ay, kan pala yan. Anak din pala ng demonyo yan. Imaginin mo, talagang totoo pala yun, nandito nandito na pala yung ICC. Imaginin mo, sa first class suite pa nila suite pa nila stay sa presidential suite ng Midas Hotel. Yung Midas Hotel na yan ay pag-aari din pala ni Saldi Kuya. Mga taraidor talaga. Isa pa yung kabubuhan nitong mga putang inan to. Wala na nga tayo sa ICC, matagal na. Nag-withdraw na nga tayo sa ICC na yan. Bakit pa lagi niyang pinagpipilit ang ICC? Isa pa yung kabubuhan ninyo. Yan ang sinasabi ko, kawawa itong mga Pilipino dahil
nagkaroon kami ng mga opisyal ng gobyerno na nukno ka ng kabubuhan, nukno ka ng katangahan. Hindi na kayo nahiya sa sarili nyo? Ha? Hindi na kayo nahiya? Ikaw, Pimbo, hindi ka na nahiya na pasuot-suot ka pa ng Rolex, pasuot-suot ka pa ng pahambag-hambag ka pa ng mga Hermes-Hermes na yan? Ha? Na dating kumakain ka ng pagpag? Ha? Na dating nakasakay ka sa tricycle na bisikleta pag pumapasok ka sa UP. Ngayon, naka-customize van ka na. Naka-Hermes ka na. Rolex ka na. Hindi. Madam, ang kapal ng mukha mo. Walang kasing kapal ng adobe. Ito namang parang elepante na congresswoman ng Batangas. Akala niyang napakaganda na niya kung siya'y nakasuot ng Pilipinyana. Kaya mga kababayan ko dyan sa Batangas, tandaan nyo na, hindi lamang butanding ito, elepante pa ito. Maawa kayo sa sarili nyo, mga kababayan ko dyan sa Batangas. Bakit kayo naglalagay ng congresswoman ninyo na mukhang elepante? At kayo dyan sa Marikina, bakit maglalagay kayo ng inyong mga congresswoman kagaya ng Pimbo na ito na mukhang daga? Hindi ba kayo nahihiya, mga kababayan ko dyan sa Marikina? Na may representative kayong mukhang daga? Kayo rin dyan sa Metro Manila, mga kababayan. Hindi ba kayo nahihiya? Hindi ba kayo nangingilabot? Na nagkaroon din kayo ng congressman na mukhang buhaya. Mukhang bayawak. Lahat ng mukha ng mga demonyo na sa kanya na. Manyakol pa. Proud ba kayo, mga kababayan ko dyan sa Manila, na mayroon kayong ganyang kapangit na kongresista? Lahat naman. Yung congressman ninyo dyan sa Quezon Province, tingnan nyo, yung kanyang buhok nandito sa kanyang bunbunan. Kaya pagka yung tinitigan, para na itong ulupong. At ang inyong congressman din dyan sa Antipolo na si Ako, na kapag ka nagsasalita ito, nagtatalbog-talbog na yung kanyang postiso. Kasi maluwag na yung kanyang postiso. Hindi ba kayo nadidiri, mga kababayan ko sa Antipolo, na mayroong congressman kayong patalbog-talbog ang postiso? Diyan sa parting Mindanao, hindi ba kayo nahiya na mayroon kayong congressman na matandang hukluban na kung tawagin ito ay si Pimentel? Magkaroon kayo ng delikadisa, mga kababayan ko. Para sa ganon, ay hindi kayo naghihirap sa buong buhay ninyo. Dahil ang inyong mga ibinoboto, hindi lang mga mukhang demonyo, mga mukhang satanas pa. Mga kababayan, ito na yung aking ipapanood sa inyo. Ito ay dokumentado na kung saan ay itong kinuha nilang testigo diyan sa Kongreso na punong-puno pala ng kaso. Kaya kayo diyan sa Quadcom na mga animal kayo, kapag hindi pa ninyo tinigilan yung kahunghangan ninyo
palalakihin ko ang mga bayag ninyo. Eh? Obey is intelligent. Utang ina, bakit ako mag-obey sa'yo? Animal ka. Ito yung huli tapos yung Chinese na sila, pinatay ninyo. Yan. Maghintay ka. We will have a review. Tingnan nyo mga kababayan ang mukha ni Asierto. Dismiss na ng ombudsman. Ha? Parang ang bunganga niyan, kasya yung isang buong kalabaw. Tapos yan ang mga kinukuha nilang testigo. Diyan sa Quadcom, palibasa, mga pangit itong mga nandyan sa kongreso na yan, kaya pangit din yung kinukuha nilang mga testigo. Tingnan nyo itong si Asierto na ito. Ha? Tingnan nyo, titigan nyo yung bunganga na yan. Pag kayo ay nadikit dyan, siguradong lulunukin kayo ng buhay niyan. See? Tuloy! Akala nila kayo lang matapang. Ulul. Oh. Huwag kayo maniwala nitong lalo na ito si Asierto. Ito nga yung tanongin ko kaya ang military at yung polis. Bakit buhay pa yung putang ina niya? Oh. He was the guy na nag-import ng AK-47. Yan. 1,000 something pieces. Tapos, dineliver niya sa New People's Army. O yan. Pulis itong kakong to, ha? Ismael Fajardo, Jimmy Gumban sa custom is a result of a peddler. Ang peddler, ang ano niyan is yung gumagawa o importation tapos bababa doon sa mga teniente. Ito yung mga pulis. Ito sabihin ko kung sino yan siya to. Kasi sabi niya, I ignored this information about a certain yung may-ari ng DCLA dito sa Davao. Yang came here sa Davao in 1999. I thought it was during the conference he was brought by a deputy mayor, Moro, Maranao. Sabi niya magnegosyo. Panoorin niyo po muna yan. I distinctly remember I said, you can come here to legal business, but don't do drugs. I will bury you alive. Alam mo, Asierto, Pardo, at lahat kayo mga parakot ng mga polis, putang ina ninyo bantay rin lagi. Tignan mo. Kung hindi niyo ako unahan, animal niyo, ubusin ko talaga. Yan ito sila. Kasi ito si Michael Yang, ngayon lang ito nagsumulpot ng pangalan. At ang trabaho nitong si Fajardo, Asierto, silang yung mga Chinese magpunta dito, yung mag-investor na may pera. Hinuhuli nila, ikukulong nila sa isang lugar, tapos maghingi ng ransom kasi daw nahuli na ay to prevent na hindi mapriso ng because andro ka, pag nahuli ka, diretso ka, no bail at hindi ka ma-release. Kaya mga chick na walang bayad. Yung Koreano na pinatay sa kami, and if you are viewing Netflix, ang tawag niyan, Narco. Yun yung attend of the mga nakatawa yung mga opisyal. Yan si Asierto pati si Pardo. They were the ones who killed the Korean. And ito si Asierto, ito yung broker ng AK-47, about 1,000 pieces. Inimport niya at inibigay niya sa NPA. Tanungin ko kayong mga sundalo at polis, bakit buhay pa yung mga yan? Ayaw ninyong patay? Ano yung sabihin ninyo? Kaya doon ang sige ako akakyat ng bukid ito kasi buong. Every time kasi may mga capture na polis o sundalo, ako yung umakyat ng bukid. Kasi kaibigan kami. Why? Because we share the same freedom country po.
Ilan ninyo alam, ilang balik ko na dito sa ito, bigay ako na. Bakit ba kayo makinig sa putang yan ang NPA na yan? Anong relevance nila? They are relevant to the life of people today because they promise no corruption. They promise that the taxpayers' money will be used correctly. That land reform. Tapos pa, buyiro. Every week, nagalabas ako. You know, Boracay, it was so stinking, it was full, so, because somebody complained to me. Hindi nila, Amerikano. Sabi niya, these things I saw the human excrement being spewed out doon sa dagat. So, paano kampanya ako nagpadaan ako doon gabi. Ginong ito, di ba amoy nga, putak. So, months after, I was trying to, just adjure, linisan ninyo. No, wala kasing makinig. Ayaw yung tutang na sirahan. I told Anyo, dahil si Mato, puro militarya, lumaan ang dawa. Sino lang, dahil hindi siya, puro militarya ang kabinet ko. Sabi nila, kuya, gusto na ako magpasikat para supportahan ako ng military. Why? Walis ka ng military, pero di want so elected me. Ang tao ko nag-elect sa akin. Magtrabaho kayong lahat kung gusto mong sabihin. Kung hanggang sabihin mo paano bago. What to increase myself. Ginawa ko yan kasi military ko sa utos lang. Kasi sinabi kong gawin mo yan, walang corruption. Boracay, because 6 months. Malinis. Tawad ko sa speculation. Ibigay ni Duterte yan sa mga gambling lords kasi mga ano yan. Pinabili one gambling casino is about 25 million now. Sige na, okay lang. Iyo lang kayo. Pagkatapos ng Boracay, tinawag ko ang DAR. Sabi ko, kasi ang entire island is forestal. Ang presidente ang ginawa ko from forestal kasi mayroon na rin mga tao. I stopped it and I declared the entire island agriculture. Yung beach doon, yung lupa across the road, nilan report ko lahat yan. Until sa bukid at binigay ko sa mga kita. Kaya akala ninyo na sino ba ayaw ng pera? Pero kung itong opportunity nito, baka pa. Kung presidente ako na 35, 36, 37, 45 kasi ngayon, 45, 46, 47, okay. Medyo Ngayon, pag 74 ako ngayong buwan na ito, sa March 32, I do not want to say anybody. I just simply, totoo yan. Historically, ayaw ko mag-celebrate ang birthday. Gusto ko sa bahay lang matulog ako. And if there's somebody that is really welcome to me, yung mga anak ko, pati yung apo ko. Yan. Matagal pa po kasi yan. At matagal pa po yan. Ayan lang, gusto ko lang ipakita ulit sa inyo. Yan ba namang mukha na yan? Tingnan mo yung asyerto na yan. Ito yung kinukuha ng mga quadcom na mga bobo, na mga animal, na mga bobo na yan. Yan mga kinukuha nila na mga testigo itong mga, ito tingnan mo, pati buong kalabaw yan, kayang lunukin niya sa duwang ng bunganga niyang asyerto na yan. Sapin-sapin pala ang kaso nitong ano. Kaya pala, nandyan lang pala siya na sum lang pala yan. Hindi pala nagpapakita yan dahil papatayin pala ng kanyan, mga military at saka mga pulis din. Kasi nga ang daming atraso ng hayop na yan. At anyway, ayun, alam nyo na ang birthday ni President Duterte March 32 raw. Anyway, sige. At balikan lang natin itong mga pangit na mga congressman.
Sobrang papangit talaga. Tingnan nyo. Eh, buisit ako pa nakakakita ako nitong laging feeling niya, ang ganda-ganda niya. Pag nagsasalita, parang si Dilima rin. Siguro ito, ay baka kung ano yung init ng katawan ni Dilima, ganun din ito. Pagka ganyan yata mga ganyang katawan na para mga elepante na, ay baka pa na ito. Naghahanap na lagi ng saging ito. Yan ang feeling niya. Kala mo, sariwang-sariwa siya eh. Kaya pala ito, itong congresswoman na ito, ng babae, pinagpalit siya. Yung kanyang asawa. Ng babae yung asawa. Paano nga, sinong gaganahan dyan? Kapangit-pangit na. Ewan ko itong si Kimbo kung ginaganahan pang asawa niyan. Ay, parang mukhang may TV pa. Di ba? Ito naman ko na ito. Ito namang elepante na ito. Walang pagkakaiba pag nagsalita silang dalawa ng Dilima. Ganyan kapapangit. Kaya walang malas na malas yung mga Pilipino. Bangag, kawatan, smuggler, ano pa, mga bugok, tanga. Ay sus, nandito na lahat ang mga katangahan, ang mga ito. Ay nako, Diyos ko. Kaya minsan hindi na ako nanonood yan ng mga ganyan. Dahil, sus, parang pakiramdam ko, nahahawa ako sa kapangitan ng mga putang inang yan. Ang papangit na mga magnanakaw pa. Anyway, mga kababayan, ay doon po pala kay Blessy Bilyones, ay antayin mo, baka ngayong araw na ito or bukas may de-deliver na sa iyo yung iyong LBC. Yan ay dahil sa sinabi sa akin ng sekretary ko diyan sa Bulacan na naipadala na raw niya noong Sabado pa. So, abangan mo baka ngayong araw, Lunes or baka bukas ay ipapadala na yung LBC. Sige rin po, tuloy lang po yung inyong pagpapasubscribe dahil mayroon na namang sinasabi itong tagabasa ko na marami rin daw na ipasubscribe na. So, tingnan natin. At pagka hindi na ako busy, i-review ko lahat yan para mapadala na lahat yung mga talagang nag-i-effort na magpa-subscribe dito sa channel natin. At dapat lang talaga na gumawa kayo ng effort kasi nga po, kaunting-kaunti na lang po yung ating kulang at marireach na natin yung 100,000 subscribers, maumpisa na po natin yung ating raffle draw. At tama-tama, at kung busy man ako, halimbawa, once na tumungtong na po sa 100,000 subscriber natin, gaano man ka-busy yan, mag-hire po ako nung magiging katulong ko rito para i-live na po natin at maibigay na po natin yung unang raffle draw na 500,000. Ayan po. At muli po, itinataas ko ang ating mga kamay sa lahat po na may mga sakit kong mga subscribers, followers at mga viewers. Ano man po yung inyong mga problema sa buhay, sana ngayon din ay paggalingin na kayo ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat at siyempre ano pa nga ba yung lagi ko sinasabi sa inyo? Mahal na mahal ko po kayong lahat.